Pag-usapan natin, classmate, ano ba talaga ang totoo? Ikaw, tingin mo, ano nga ba talaga ang totoo? Ang totoo ba na paniniwala mo, yan ba talaga ang totoo? Or minsan mapapaisip ka rin na totoo nga ba talaga yung totoong paniniwala ko? Di ba? Nandito na ulit ako, classmate, and dito kami ngayon sa BGC. Mamaya pupunta kami kasi may event na naman ng company, and bumawi lang muna ako ng sobra sa asawa ko at sa anak ko. Aga. How did you learn how to do that? Thank you. Okay. Pakita ka na lang! The prize scores in my hand, a million dreams to give. Balik tayo, classmate, sa simula pagkabata tayo. Nung pinanganak ka, ano ba ang realidad mo? Ano ba ang totoo para sa'yo? Di ba? Actually, wala. Kasi ang naging totoo na natin ngayon, malaking influensya ng mga taong nakasama natin simula tayo bata hanggang lumaki. Yun ang realidad natin. In short, kung iisipin mo, classmate, kaya pala natin ma-reprogram ang reality natin. Kasi kaya ako ito dinidiscuss sa inyo kasi mga susunod-sunod na mga pag-uusapan po natin sa vlogs ko is unti-unti ko kayong ita-transform. Unti-unti ko po kayong papalitan na maging maayos na tao at makuha nyo lahat ng gusto nyo sa buhay nyo. Kasi parang ganito, bakit pag tayo, example, may sunog. Pag may sunog, ano mangyari sa'yo? Di ba matataranta ka? Minsan hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Bakit ang mga pulis, pag kahit magbarilan, ang militar kahit magbarilan, parang okay lang sa kanila. Pero what if tayong makarinig ng barilan na yon? Di ba? Kung tayo makakarinig ng barilan na yun, parang parang napakahirap, di ba? Now, ano ang point ko? Now, na-trained lang sila, nasanay lang sila, kaya alam nila kung paano mag-react towards sa gano'n na bagay. The same thing din sa atin pag meron tayong mga problema sa buhay. Kung na-train ka, paano mag-react, na-train ka kung anong dapat mong gawin, magiging madali ang reaction mo sa lahat ng nangyayari sa'yo. Kaya may mga taong nai-stress pag nababaon sa utang, may mga taong nai-stress pag nag-fail, may taong nai-stress pag hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi hindi lang sila na-train. Kaya para sa akin, napakasimple lang yan. For me, ang pinaka maganda na ito talagang epic na. Nandito kasi tayo sa Max. Ngayon, dapat maintindihan po natin na ang realidad natin, kaya po siyang baguhin. And whatever happening to you, kaya ganyan ang reaction mo kasi ganyan ka na-train. Kaya ngayon, ang dapat natin gawin, napakasimple lang. Tuturuan ko kayo ng mga step-by-step na gagawin nyo para within this year, 2024, especially Year of the Dragon, maging sobrang ganda ng changes sa buhay po ninyo. Kaya simulan lang natin, classmate, to. Dito lang muna sa tatlo. Number 1, maganda magkaroon ka ng vision board para alam mo kung ano yung gusto mo ma-accomplish for this year. In short, pag gagawa po ng vision board, mas maganda pwede kang maghanap ng malaking kartolina, igupitin mo yung mga bagay na gusto mong makuha. Gusto mo makuha cellphone, so gupitin mo, idikit mo doon, lagyan mo ng date. Gusto mo makatravel sa iba't ibang countries, yun din yung gawin mo. In short, cut ka ng mga country na gusto mong puntahan, ilagay mo rin doon. Basta vision board, it will remind you ng mga lugar or bagay na gusto mong makuha. That's number 1. Number 2, classmate, na gawin nyo is magkaroon kayo ng tinatawag na achievement board. Ibig sabihin tong achievement board na to, ito yung magre-remind naman sa'yo ng mga bagay na na-achieve mo na sa life.
regardless gaano siya kaliit, regardless gaano siya kalaki, basta anything na na-achieve mo. Yung feeling mo hindi mo dati kayang gawin na nagawa mo, ilagay mo yan. And lastly, ito yung tinatawag kong resistance board. Etong resistance board na to, ano ba yung nagpapapigil sa'yo para makuha mo yung mga bagay na gusto mo? May mga kaaway ka bang tao? May mga ugali ka ba na hindi nakakatulong? Ilista mo rin siya. Tapos isa-isain mo siyang ayusin. Ngayon, bakit ko kayo pinapagawa dito? Para at least alam nyo kung ano yung mga sunod-sunod ninyong gagawin. Kaya simulan muna natin sa vision board. I-rewire ko kayo biologically. Aayusin ko yung paano kayo magdesisyon, paano ka mag-isip, at ano yung mga dapat mong gawin para ma-achieve mo talaga within this year na 2024 yung mga goals mo sa life. Kaya dito muna tayo magtatapos, classmate. Expect na marami tayong videos na gagawin. Ito yung mga susunod. Kaya simulan nyo muna, gawin nyo muna yung mga pinapagawa ko. Then after that is mag-comment po kayo. Kung may mga question kayo, i-comment nyo lang po para meron tayong continuation. Di ba? Para tayo nag-Q&A na pwede po kayo mag-comment dun sa videos na to kung anong pakiramdam or anong tanong nyo or saan kayo nagugulan. I-question nyo kasi sasagutin ko po yan sa mga susunod na videos na gagawin ka rin. Kaya paano niya, classmate? Dito muna tayo. Tandaan nyo, ang gagawin nyo, tatlo lang: vision board, achievement board, at resistance board. Okay, Docs? Kaya paano yan? Dito muna tayo.